Good morning! Magandang umaga at magandang araw sa lahat ng ating mga tumatangkilik at mga sumusubaybay sa ating morning devotional. It's Thursday morning dito po sa Quezon City, Philippines. At ngayon ay February 20, 2025. Ibig sabihin, 8 araw na lang ay matatapos na ang buwang kasalukuyan at magmamarso na tayo. Gaano man kabilis ang paglipas ng panahon, tayo naman ay nakatitiyak sa hindi nagmamaliw na katapatan ng Diyos. Yan po ang aking panalangin para sa lahat ng ating mga followers na tayong lahat ay nasa pinakamainam na kalagayan, sitwasyon. Mula sa ating mga followers sa North America, South America, Europe, North America, Central Africa, Middle East, at dito po sa Asia, kasama siyempre ang Hong Kong, Philippines, Macau, Japan, Singapore, at India. Meron po tayong mga followers po sa India. Isa na naman pong umaga ng pagpapala. Ito po si Pastor Rene Alog. Samahan niyo po ako sa ating panimulang panalangin. Let us pray. O our God in heaven, maraming salamat po sa inyong dakilang pagmamahal, sa inyong dakilang katapatan, na binigyan muli kami ng pagkakataon na makapanalangin, sama-samang manalangin at idulog sa iyo ang aming mga sitwasyon. Kayo po ay tapat na Diyos. Alam namin na bago pa namin hingin ang aming mga pangangailangan, alam mo na, dinirinig mo na at sinasagot mo na. Alam namin na darating ang sagot sa aming mga panalangin, Panginoon. Salamat sa araw na ito na muli din kaming makakapag-aral ng inyong salita na siyang pinanggagalingan ng aming lakas, ng aming tibay sa pakikibaka, ang inyong salita. Salamat po, at sa inyong kamay, tinatagubilin namin ang lahat. Pagpalain po ninyo ang lahat ng naabot ng tinig na ito sa iba't ibang mga dako. Sa pangalan ni Jesus. Amen. So tayo po ay nasa Facebook Live sa ating Facebook page, Empower Global. Kung kayo po ay hindi pa po follower ng aking page, pakitulungan po yung ating page, pakiclick yung follow. At huwag kalilimutan na pindutin lagi ang like and share para po maging multiplier po tayo. Mas maraming maabot ang programang ito, mas maganda. And pwede ho kayong mag-comment using our comment section para malaman din ho natin kung ano po yung mga saloobin. Ang inyong amen, ang inyong praise the Lord dyan sa comment section ay malaking bagay. Pwede kayong bumati dyan po sa ating comment section. Okay, so meron na tayong 103 na kasama all over and patuloy pang dumadami. In the next 26 minutes, sisimulan po natin ang bagong serye. Kasi kahapon, tapos na yung series on faithfulness, di po ba? Ngayon mag-start tayo ng 10 devotional series on faithfulness. Ang ating pong serye mula ngayon hanggang sa susunod na 10 mga devotional ay patungkol sa katapatan or faithfulness. Iba't ibang aspeto, katapatan ng Diyos, katapatan natin sa ating
mga kaibigan, katapatan natin sa ating pamilya, katapatan natin sa ating asawa, and many more ay sasaklawin po ng 10 topics natin. So, nawa masimulan ho natin lahat ito at para pag natapos yung 10 na cover ninyong lahat. So, ang unang lesson, ang unang devotional sa 10 topic series ay the faithfulness of God. Siyempre, hindi natin pwedeng ihuli yan. Yan po ang dapat nangunguna. Ang katapatan ng Diyos. Tapat ba ang Diyos? Sa iyong buhay, sa iyong pamilya, ano bang ibig sabihin ng katapatan ng Diyos? No? So sa 126 na nating kasama at lumalaki pang bilang, let us dig in, no? O dive in to this profound theme, no? The faithfulness of God anchored in Lamentation chapter 3 verses 22 to 23. Ito po ang sabi. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness. Yan po ang laman ng Lamentation chapter 3, 22 to 23. Ang di nagmamaliw na pag-ibig ng Diyos na hindi nagtatapos. Ang kanyang mga awa ay walang hangganan. Ito ay laging bago. Ito ay laging sariwa bawat umaga, sabi nga nung maawit. Ang katapatan niya ay dakila. Great is your faithfulness. Your mercies never come to an end. They are new every morning. Sa mundo na kaya punong-puno ng uncertainty, sa mundo na punong-puno ng walang katiyakan, sa mundo na punong-puno ng pagbabago, it is comforting to know that God's faithfulness remains steadfast. Amen? Nakakatulong na alam natin na ang katapatan ng Diyos ay nariyan, nananatili. Yan po ang Book of Lamentation. Isinulat, alam niyo po pag lamentation, it's the word panaghoy, di ba? In Tagalog is panaghoy, pag-iyak, pagtangis, lament, yan sabihin ng panaghoy. Ang aklat ng panaghoy o ang aklat ng lamentation ay sinulat sa panahon ng matinding pagdurusa, written during a time of great sorrow. Tingnan nyo ha, isinulat sa panahon ng great sorrow, yet it beautifully proclaims the enduring faithfulness of God. Kaya sa araw na ito, we will explore 3 key aspects of God's faithfulness. Pag-usapan natin ang 3 aspeto ng katapatan ng Diyos. Una, the first point, God's faithfulness is unchanging. Ang katapatan ng Diyos ay hindi nagbabago. Siya noon, ngayon, at magpakailanman. Yung ginagamit po laging pag tinatanong, sino po kayo? Ako ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob. Ibig sabihin, siya ay Diyos ng bawat henerasyon.
At ang kanyang katapatan sa unang henerasyon ay hindi nagmaliw o nagbago kung gaano siya katapat sa unang henerasyon. Siya ay ganun din katapat sa sumunod na henerasyon hanggang sa mga, sabi nga sa Biblia, even to 1,000 generation. Kahit na sa mga libo-libo pang mga henerasyon, ang katapatan ng Diyos ay hindi nagbabago. Gamitin ko po ang Malakay 3:6. Malakay chapter 3 verse 6. For I, the Lord, do not change. Therefore you, O children of Israel, are not consumed. Dahil ako, ang inyong Panginoon, ay hindi nagbabago. Yan po ay napaka-powerful na statement, no? Ako, ang inyong Panginoon, hindi ako nagbabago. Ang katapatan ng Diyos ay nag-ugat sa kanyang unchanging nature. Napakahirap po siguro ang buhay natin o ang kalagayan natin kung ang ating Diyos ay Diyos na pabago-bago ang isip, ay Diyos na unpredictable, na hindi mo malaman kung anong gusto niyang gawin ngayon, at baka iba naman ang ine-expect natin, iba ang kanyang gagawin. Mahirap siguro kung ang ating mundo ay o kung ating paniniwala ay nasa Diyos na ganyang pabago-bago. Kaya stable ang ating pananampalataya dahil ang ating Diyos ay hindi nagbabago. Hindi siya katulad ng tao. Ang tao napaka-inconsistent. Diba? Maaring tapat ngayon, faithful ngayon, manalangin ka na faithful pa rin siya bukas. Inconsistent ang tao. Minsan may pangako tayo na hindi natin natutupad, yung mga tinatawag na pangakong napako. Or mga pangakong nakalimutan natin. O mga pangakong hindi natin kayang tuparin. No? God remains the same, yesterday, today, and forever. At itong kanyang unchanging nature assures us that His promises are reliable and His love is constant. His promises are reliable and His love is constant. The people of Israel experienced much hardship, yet God's faithfulness remained a source of hope. Marami silang mga pinagdaanang mga napakahihirap na mga sitwasyon sa napakatagal na mga panahon. Pero ang katapatan ng Diyos ay nananatiling pinagmumulan ng kanilang pag-asa. Kaya mga kapatid, when we feel lost or abandoned, we can take comfort in knowing that God's character does not waver. He is always with us. His love for us endures regardless of our circumstances. Ang kanyang katapatan ay laging nandyan. Lagi siyang nandyan para sa atin. Ang kanyang pag-ibig ay nananatili anuman ang ating mga sirkumstansya. So let us reflect on times in our life when we felt uncertain. Paano nga ba
ang unchanging nature ng Diyos. Nag-provide ng comfort sa buhay natin. Siguro, dumaan naman tayo dyan, no? May mga pagkakataon, may mga panahon na tayo yung mga hirap na hirap. Ang tanong paano mo naranasan ang unchanging nature ng Diyos na nag-provide ng comfort sa panahon ng kahirapan? Kaya siguro, let us commit to memorize Lamentations 3:22-23 as our daily reminder of His faithfulness and meditate it during challenging times. Kung meron man kayong verse na pwedeng isaulo para meron kayong mahuhugot sa panahon ng pagsubok, ay itong Lamentation 3:22-23. Amen? The unchanging nature of God. Yan po ang kaibahan ng ating Diyos. Ayan. No? Sa iba pang mga pinaniniwalaang pwede ring makatulong sa kanila. Ang tao nagbabago. Diba? Maaring yung pangako niya ngayon ay pangako niya dahil maganda ang pakiramdam niya sa mga sandaling yon, sa mga oras na yon. At hindi na niya kayang tuparin dahil nagbago na ang kanyang mood. Baka galit na siya. Baka hindi na siya masaya. Diba? So, parang pag tao nangako, ipanalangin mo na ma-fulfill niya yung kanyang pangako, na hindi niya makalimutan, na nasa tamang mood siya sa panahong ipapaalala mo yung pangako niya. Now, let's go to point number 2. God's mercies are renewed daily. Ang habag ng Diyos, ang awa ng Diyos ay kanyang binabago araw-araw. Kanyang ino-offer araw-araw. Magandang pangako, no? God's mercies are renewed daily. Sabi po ng Proverbs o Psalm 30 verse 5. Psalm po hindi Proverbs. Psalms 30 verse 5. Weeping may tarry for the night, but joy comes with the morning. Ang pagtangis ay maaring magtagal hanggang umaga, pero kagalakan ang sasalubong sa umaga. Di ba ganun naman? Minsan, pagka nakahiga na tayo, saka tayo nakapagmumuni-muni, siguro ang ilan nakakaramdam ng kalungkutan, may mga kahirapang pinagdadaanan, may mga pangangailangang parang walang solusyon o pagkukunan, hanggang sa umiyak na lang ang isang tao sa kanyang pagiging helpless. Pero ano po ang pangako? Joy comes with the morning. Ang kagalakan ay darating sa umaga. Makakalimutan mo na kagabi umiyak ka, masaya ka na naman. Yung verse po sa Lamentation 3:22-23, hina-highlights na God's mercies are new every morning. Diba? Nang ibig sabihin, anuman ang mga trials, anuman ang mga trials na ating kinakaharap, ito ay oportunidad ng renewal each day, ng pagbabago araw-araw.
God's mercy offers us grace. God's mercy offers us strength to face our challenges, reminding us that every day is a fresh start. Every day is a fresh start. Ang bawat araw ay isang araw ng panibagong simula. Tapos na ang kahapon. Diba? Ngayon ay ibang araw na. So in our struggles, we can find hope knowing that God's mercies will meet us every morning. ang katapatan ng Diyos, ang awa ng Diyos, ang habag ng Diyos ay siyang sumasalubong sa atin bawat umaga. Kaya nga every gising is a blessing, sapagkat ang sasalubong sa atin ay ang katapatan ng Diyos at ang awa ng Diyos. Kaya po huwag nating kalilimutan na pagbangon natin pagbangon natin sa umaga ay sambitin ang mga salitang, "Salamat po, O Diyos, sa panibagong araw, sa panibagong umaga. Alam kong may magagandang bagay na naman kayong gagawin sa buhay ko." Ganun po. Hindi yung, ano na naman kayo naghihintay, ano na naman kayong pagsubok, paghihirap ang aking haharapin ngayong araw na ito. Bawat umaga, sinasalubong tayo ng katapatan at awa ng Diyos. Itong renewal na ito ay hindi lamang patungkol sa ating mga sirkumstansya, kundi patungkol sa pagbabago ng ating mga puso as we lean into God's grace habang tayo'y sumasandal sa katapatan ng Diyos. So simulan ang bawat araw sa panalangin. Simulan ang bawat araw sa pagpapasalamat sa mga bagong gagawin ng Panginoon. Maging excited ka sa buhay. Salamat, Panginoon, alam ko may gagawin kang mabuti ngayong araw na ito. Amen? Pag ganyang practice po, you will help cultivate your heart of gratitude and awareness of His goodness. Amen? Nakukultivate yung puso natin bilang puso na marunong magpasalamat sa Diyos. Let's go to point number 3. God's faithfulness fosters hope. Ang katapatan ng Diyos ay nagdadala ng pag-asa sa atin. Gamitin ko po ang Romans 15:13. Romans 15:13. May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Upang tayo ay mag-umapaw sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Sa hirap po ng sitwasyon ngayon, kailangan natin ito, yung mag-umapaw ang pag-asa sa puso natin, mga kapatid. Ang katapatan ng Diyos ay nagdadala ng pag-asa. Kahit na sa pinakamadilim na panahon, pinakamahirap na panahon natin. Alam niyo ho, itong key passage natin kanina, Lamentations, isinulat yan na ang context ay despair, kaya nga panaghoy .
But the acknowledgement of God's steadfast love shines through. Hindi ho nagtapos doon sa panaghoy. Dahil ang lamentation, kahit na ito ay ang konteksto ay konteksto ng despair, kawalan ng pag-asa, pero nagliwanag ang dulo nito nung isalaysay, ipakita ang katapatan ng Diyos, ang pag-ibig niyang hindi nagmamaliw. When we trust in God's faithfulness, we become vessels of hope to those around us, reflecting His light in a world that often feels hopeless. Hope is not just wishful thinking. It is a confident expectation rooted in God's promises. Habang pinanghawakan natin ang kanyang katapatan, we can share that hope with others. Marami na pong tao ang wala na ring pag-asa sa buhay. Maibabahagi natin yung hope na yan sa iba. At i-encourage ang iba sa pagharap nila sa kanilang mga struggles sa buhay. So think about areas in your life where you need to cultivate hope. How can you encourage others with the hope you receive from God's faithfulness? Siguro mahalaga na we reach out to someone who may be struggling and share your testimony, diba? On how God's faithfulness has brought you hope. Kaya lang, mahirap mong i-share ang tungkol sa pag-asa kung ikaw mismo, kung tayo mismo ay wala ring pag-asa. Pero pagka tayo ay punong-puno ng pag-asa bilang outflow ng katapatan ng Diyos, dapat ibahagi natin ito sa iba. Amen? So in conclusion, the faithfulness of God is a cornerstone of our faith. Yung kanyang unchanging nature, the renewal of His mercies each day, and the hope that flows from His faithfulness are essential truth that encourage and sustain us. As we navigate life's challenges, let us hold fast to this truth and allow them to shape our hearts and to shape our minds. Ipanalangin natin, hingin natin sa Diyos na tulungan tayong magtiwala sa kanyang katapatan at maging mga kasangkapan ng pag-asa sa isang mundo na desperately nangangailangan ng pag-asa. Amen? Iyan po ang unang lesson natin sa ating serye ng katapatan or faithfulness, the faithfulness of God. Let us pray. Salamat po, Panginoon, aming Ama, aming Diyos, dahil ang inyong katapatan ay di nagmamaliw. Ito'y laging sariwa bawat umaga, ang katapatan mo'y dakila. Yan pong aming panghahawakan. Diyan magnanavigate ang buhay namin sa katapatan mo. Na dumating man ang unos, dumating man ang pagsubok, dumating man ang problema, merong kaming mahahawakan, makakapitan,
ang pag-asa na kayo ay laging tapat, Diyos na di nagbabago. Maraming salamat po. Kami nagpupuri sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po sa 208. Marami hong nanood ngayon. Thank you for watching. Sa ating libo-libo pang magre-replay. Kung hindi nyo pa po napindot yung like and share, pakinaman po. At yung follow kung hindi pa kayo follower. Sa ating 71 na monthly subscribers at sa mga nagpadala ng stars during the program, maraming salamat po. Ang inyo pong subscription at ang inyo pong mga stars ay malaking tulong sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Ang inyong lingkod ay magbabalik po bukas sa ganitong oras, loobin ng Panginoon, para ipagpatuloy natin ang ating serye ng faithfulness. Ito po si Pastor Rene. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. God bless us all. And Shalom.